Ayan na. Amen. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid sa Panginoon. At muli ay nagagalak ang aking puso na tayo magkakasama muli sa ating Friday Devotion Online. At ngayong gabi, bago tayo dumako sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita, ay nais ko muna magbalik ng papuri at pasasalamat at awit para sa Panginoon. Ngayong gabi, tayo po'y magpuri at umawit ng isang himig ng awiting papuri para sa Panginoon. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, hawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin, makapangyarihang Ama. Ngayong pong gabi, hinihiling po namin ang pangunguna at ang pagsama ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Tunay, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ang pagkilos at ang pagsama ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso na handang tumanggap ng pagtuturo, pagtutuwid sa pamamagitan ng iyong mga salita. Turuan mo kami ngayong gabi, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang kami mangagsilago, tumatag at tumibay sa pananampalataya. Pagpalain mo, Lord, ngayong gabi ang online devotion ng iyong mga salita. At Panginoon, kayo po ang kumilos sa pamamagitan ng banal mong Espiritu sa bawat makakapakinig, makakapanood ng pangangaral ng iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ngayong gabi ang ating devotion online, mga kapatid. Muli po nagagalak ang aking puso na kayong lahat ay makadaupang palad, ang mga nanonood at nakikinig ng kanyang mga salita. Kaya ngayong gabi ay darako tayo sa isang napakahalagang usapin na mayroong kinalaman sa patuloy na pag-unlad, paglago o pagyabong ng karunungan at kaalaman ng ating mga anak. So ngayong gabi, nais kong batingin ang lahat ang ating mga gawain sa lugar ng Carmona, sa lugar po ng Chaong sa Silang, at ang gawain natin po sa lugar ng Mexico, Pampanga, ang ating Pastora Starlock, ang lahat ng mga prayer partners natin sa Dubai, at iba pang prayer partners natin sa Italy, sa Taiwan, sa Hong Kong, at ang lahat ng binubuo ng mga kapatirang iglesia ng The True Vine Church International Ministry. Pagpalain kayo ng Panginoon, patuloy po tayong makinig at magbulay-bulay ng kanyang mga banal salita. So ngayong gabi ang ating pag-aaralan ay makikita po natin sa Aklat ng Awit, Kabanatang 10, ang kapitulo ay 12. Babasahin ko po at dito po natin hihimayin ang kanyang mga salita na mayroong malaking kinalaman sa pagyabong
o pag-unlad ng kaalaman at karunungan at sa magandang panginarap na kinabukasan ng ating mga anak. So narito po ang salita ng Panginoon, Aklat ng Awit, 90, talatang 12, Psalms chapter 90, verse 12. Narito po ang salita ng ating Panginoon. Sabi po sa wikang Ingles ng Psalms 90, verse 12, "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Ang sabi po ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog, yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami dumulong. Yes, brothers and sisters, as a parents, we need to give quantity time for our quality children. Kailangan po natin ng maraming oras para sa mga dekalidad na mga anak o mga bata. Napakapalad natin sapagkat tayo po ngayon ay nasa panahon ng quarantine. At bilang mga magulang, bilang mga kapatid, kuya, ate, na kasama sa loob ng tahanan, ang pagkakataong ito ay napakahalaga na dapat nating sulitin. Ano po? Sa ibang translasyon ng wika ng Awit 90 verse 12 ay ganito po ang sinabi, turuan raw po tayo na pahalagahan ang oras o bawat sandali para magkaroon pa ng maraming karunungan ang ating mga anak. Napaka-importante po sa panahon ito ng quarantine, no? Ang mga bata ay walang pasok, nasa bahay, at quarantine with children, for the children, maraming oras para magsama, magturuan, mag-fellowship, at higit sa lahat, sa loob ng tahanan, magmahalan. Kaya ito po'y napakahalaga sa panahong katulad nito, na tayong lahat ay nasa bahay, o maraming nasa bahay. Maraming nasa bahay at ang mga bata ay nasa loob din ng bahay. Kaya mahalaga po na may mangyari sa mga bata na dapat nilang matutunan habang sila ay nasa loob ng bahay. Na matututunan nila na ito po'y magdudulot ng maganda sa mga bata, sapagkat alam po natin sa ating panahon ay bihirang-bihira tayong magkasama ng mga bata 24/7. Kaya po na-imbento po yung salitang quality time. Kailangan po ng quality time, pambayad sa guilt, sa pagkukulang, pagbibigay ng panahon o mahabang oras ng kapiling natin ng ating mga anak. Ano po? Kaya mahalaga po ito, pero sa katotohanan, higit pong mahalaga yung tinatawag na mahabang panahon, mahabang oras na ating mailalaan para sa ating mga anak o sa ating mga bata sa loob ng ating mga tahanan. At purihin ang Panginoon sapagkat lahat ng bagay pinapahintulutan ng Diyos, katulad nito sa mga panahon pong ito na ang haba-haba ng ating panahon na pwede nating sulitin, nakapiling natin ang ating mga anak. Kaya samantalahin po natin ang quarantine at sulitin natin yung panahon ng quarantine. Let us turn quarantine into advantage. Limliman natin, turuan natin, mahalin ang mga bata sa panahon ng quarantine na ito. Turuan natin ang mga bata sa outright, sa pag-aaral at pangangaral o pagtuturo sa ating mga anak. Pwede tayong magkwento,
magturo sa pamamagitan ng mga kwento, watching films, no? Pwede tayong manood ng mga pelikula, mga documentaries, together with examples and demo to our children. Meron po tayong mahabang panahon para sila turuan at magkwento, i-demonstrate many ideas, belief, and very important, yung ating paniniwala o pananampalataya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, narito po ang sinasabi ng Proverbs 22 verse 6. Ang sabi ng 22 verse 6 ng Kawikaan o ng Proverbs, start children up on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Kung saan bubuti ang ating paghuhubog na gagawin sa ating mga anak habang sila po ay mga bata pa, habang sila'y lumalaki, na hindi nila malilimutan ang mga aral o mga mahalagang values na dapat nilang matutunan, unang-una, sa loob po ng kanilang mga tahanan. Yung mga mahalagang turo ng ating mga magulang, na kahit sila ay lumiko ng kaunti sa kanan o sa kaliwa, o sila man ay panandaliang aalis sa daan na yon, ay hindi nila makakalimutan yung mga daan na naituro natin sa kanila, o kung sila man ay madapa, muli silang babangon, muli silang tatayo sa kadahilan ng itinuro natin sa kanila, o isinet natin sa kanila ang mahalagang dapat nilang matutunan habang sila ay mga bata pa. So we need to spend quantity time for our children. Praise God, na para tahakin pa rin nila ang landas na yon at hindi sila mailigaw sa kapanahunan na darating. Alam niyo po mga kapatid, napakarami pong personal problem ng mga bata sa ating panahon. Ang iba, pag-trace mo po kung bakit nagkakaroon ng marami at mabibigat ng problema ang maraming kabataan sa teenage time nila, dahil unang-una, maraming mga bata na lumaki na kulang po sa pagmamahal. Ang iba ay kulang sa atensyon nung sila'y mga bata pa. Kaya ito po yung pagkakataon na dapat natin silang bigyan, pagtuunan ng mahabang panahon na sila po'y ating maturuan, mga nanay at tatay. We need to train children to develop their own natural gifts and talent. Ano po? Turuan natin sila na kanilang ma-develop yung kanilang personal na kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Yung talents na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. We need to train our children to be themselves. Turuan po natin ang mga bata yung kanilang galing, ang kanilang linangin. Hindi po yung husay ng iba, ang kanilang tangguran, gayahin, kainggitan, pintasan. Kaya isa sa pinakamagandang blessing po, o isa sa pinakamagandang pagpapala, na ituro po natin sa ating mga anak, sa ating mga bata, ay to teach them to appreciate how God created them. No? Turuan natin sila kung paano sila create ng ating Panginoon. Binigyan sila ng Panginoon ng kanya-kanyang sariling talento. Binigyan sila ng Panginoon ng kanya-kanyang gifts para kanila linangin at para ma-develop ang mga talents pong ito. Ang sabi po ng Romans 12 verse 6, we have a different gifts according to the grace given to each of us. Meron daw po tayong kanya-kanyang kaloob na ibinigay ng ating Panginoon. Amen. Hindi pare-pareho ang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa mga bata o
sa mga anak natin. Magkakaiba po sila ng mga kaloob, ng mga talents. So magkakaiba po ang mga tao, hindi po magkakaparehas. So wag po natin i-compare sa kanilang mga pinsan, sa kanilang kapatid, sa kapitbahay, sa kanilang classmate. So tignan po natin yung kanilang mga gifts. At ngayon, mas marami po tayong oras na ating pong tignan kung ano ang mga gifts ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng mga pamangkin na kasama natin sa loob ng ating mga tahanan. Assets, their talents and gifts given by God. Huwag po nating turuan ng bata na gayahin ang iba o manggaya sa iba. Why? Because individuals are wonderfully made. Yan po sinasabi ng Psalms 139 verse 14. Ang sabi ng awit 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Amen. Sa bawat isa, sa isang tao, pwede natin pong itong sabihin. Hindi lang po ito para sa isang special people. I know that full well. No? Mas pwede natin sabihin, I praise you, Lord, because your works are wonderful to me. And I'm very grateful to you, God, because you're wonderfully made and I know that full well. So, alalahanin po natin ito, mga kapatid ko sa Panginoon, na sa ating pong pakikitungo sa ating mga bata sa loob ng tahanan, yan man ay iyong anak, yan man ay pamangkin, o marahil ikaw ay lolo o lola, ay dapat po nating maintindihan ang pakikitungo ng tama sa ating mga bata. Unang-una po na mahalaga na dapat nating maintindihan, do not compare them with others. Ano po? Huwag nating ikumpara yung ating mga anak, mga apo, mga pamangkin sa iba. Do not condition them to envy or imitate others. And also do not condition them to teach them to be a little for others. Kailangan po nilang dapat maintindihan na kanilang pahalagahan o pinapahalaga nila ang kanilang sarili at ang kanilang kapwa. Ano po? I-appreciate nila ang ibang tao at ang kanilang mga sarili. Ano po ang sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 26? Ganito po ang sinasabi ng Galatians chapter 5:26. Let us not become conceited, provoking and envying each other. So, wag pong ganyan, wag po nating ituro sa bata na sila'y mainggit o mag-inggitan sa isa't isa. Kundi turuan natin yung mga bata sa loob ng ating mga tahanan na hindi dapat silang mainggit sa kanilang kapwa bata. Is God. Kasi yung iba, tinuturuan yung mga bata na mainggit, na sinasabi ang katulad ng ganitong salita, bakit yung pinsan mo? Ang galing niyang sumayaw. Ikaw hindi. Bakit yung kapatid mo, ang husay-husay niya sa math, pero ikaw, hindi. Dapat nating maintindihan at maunawaan, mga kapatid, mga minamahal, ang bawat bata po ay may kanya-kanyang husay at galing na ibinigay na kaloob ng ating Panginoon. Kaya, ang dapat nating misyon, maging misyon natin, ikaw man ay magulang, parents, na nasa loob ng iyong tahanan, lolo, lola, turuan po natin ang mga bata o ang ating mga anak, mga apo, mga pamangkin
na kanilang hanapin kung saan sila magaling, kung saan sila mahusay. Ano po? Praise God, kung saan sila magaling, kung ano yung kanilang, yung husay nila, kung ano yung talent nila, kinakailangan po nila itong i-develop. No? Doon sila mag-concentrate, doon siya mag-operate to develop, i-develop nila yung kanilang husay, yung kanilang kakayanan, at yung kanilang galing na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Meron pong iba-ibang talent at gifts ang mga bata. Sabi po ng Proverbs 14 verse 30 ay ganito, a heart of peace gives light to the body, but envy rots the bone. Amen. Kaya, napaka-bad habit po na ituro sa bata na siya'y mainggit. No? Kasi hindi naman alam ng bata yung inggit. Actually, minsan ito tinuturo ng iba sa bata. At hindi ito dapat ituro. Kundi, ang bata po ay maging natural. Praise God, kinakailangan makondisyon sa kanyang isip na masama ang mainggit. Kinakailangan na kung ano yung talento mo, yan ang iyong i-develop at pagsumikapan mo na yan ay umunlad at yan ay yumabong at sa talent at kaloob mong yan, diyan ka pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya ngayon pong quarantine ay marami po tayong oras, marami po tayong panahon para maglaan, naturuan ang mga bata sa loob ng ating tahanan. Tandaan po natin, malaki po ang pananagutan ng mga elders sa loob ng tahanan sa pag-handle ng mga bata. Kaya magpakatino po tayo, no, mga magulang, kung paano natin inihahandle ang ating mga bata sa loob ng tahanan. Kasi many children are robbed their childhood. Kaya lumaki silang imbalance ang kanilang childhood, no? Ninanakaw yung kanilang kabataan. Kaya yun, lumaki tuloy na hindi maganda, hindi naging matagumpay, at lumaon ay naging problema at naging pasaway. Ang sabi po ng James chapter 3 verse 16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. No? Ito po ay totoo, mga kapatid ko sa Panginoon. Kahit sa magkakapatid, later on, nagkakaroon po ng agawan, dayaan, awayan, dahil po sa tinatawag na jealousy o inggit. Kaya dapat habang bata pa at nakita natin ito sa ating mga anak, sa mga pamangkin, sa mga apo, bunutin kagad natin ito at i-repair o ayusin natin. Ano po? Yes, God, habang bata pa. No? Remember this, brothers and sisters, do not educate, train children just for job. Train them to be the best version of themselves. Ano po? No? Hindi natin ini-educate yung ating mga kabataan, yung ating mga anak, para sila magsuwak sila doon sa kanilang trabaho o tinatawag na job description. Ang tunay na edukasyon na dapat nating ipamana at ituro sa ating mga anak ay kung tinitignan natin kung ano yung likas na kakayanan ng bata. No? Tinitignan natin o idinidevelop natin para palaguin, pamulaklakin, para yung pinakamataas na uri ng pagkatao ng bata sa kanyang sarili, sa darating na kapanahunan ay kanyang marating at maabot. No? Kaya, kundi mahalaga po yung tinatawag na pagtuturo, to train them to the best version of themselves. No? Kung ano talaga sila, ano talaga yung kanilang talento, ano talaga yung kanilang kakayanan bilang bata. Ano po? Yes, God,
At ano ba ang galing ng batang ito? Ano ba ang husay? Ano ba ang talento ng batang ito? Doon po natin dapat i-develop ang kanilang kakayanan. No? Alam niyo po, ang tao sa ating panahon, ang mga taong yumayaman, mga taong tinatawag kong achiever, dahil nagiging mahusay sila kung ano ang likas nilang kakayanan na gusto nilang gawin at kanilang sinusunod. No? Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po'y nagbigay o ibinibigay ng Diyos sa bawat bata na sila'y mayroong angking sariling kakayanan, kahusayan, talento, na siyang magbubunga at isang araw ito'y magtatagumpay dahil i-develop nila ang kanilang galing at husay at sa darating na panahon, sila po'y magtatagumpay. Hindi kung ano yung uso. No? Kasi yung iba kung ano bang usong kurso ngayon, anak, kunin mo yun. Yes, God, kasi yung tatay, doktor, gusto ng tatay, doktor din yung anak. Dahil abogado yung tatay, gusto ng tatay, ang anak niya rin, abogado. No? Hindi yun ang tawag sa kanya ng Panginoon. Huwag natin pilitin yung ating mga anak nang hindi nila gusto. Kundi hayaan po nating i-develop nila ang kanilang sariling galing at husay at ang kanilang kaloob na tinanggap sa Panginoon na isang araw gagamitin ng Diyos para sila ay magtagumpay. Mga kapatid, ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 4, pakinggan niyo po, each one should test their own action. Then, they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Amen. Kaya malinaw ang sinasabi ng Galatians 6 verse 4 na ang bawat isa ay pinagkalooban ng kanya-kanyang paggawa, no? Praise God, na magiging kanilang kakayanan para sa kanilang mga sarili at hindi para ikumpara ang kanilang sarili sa iba. No? Kaya mahalaga po ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Pangatlo, amen, we need to train children not be afraid. No? Turuan natin yung ating mga anak na huwag silang matakot. No? Habang sila lumalaki, turuan natin sila not to be afraid, too concerned about what others think of them. No? Isa sa mahalaga pong dapat nating ituro sa ating mga anak, sa ating mga bata, is God, yung hindi kinakailangan naghahanap po ng approval ng ibang tao. No? No? Hindi masama, yes, na tayo po ay inaaprobahan ng mga tao. Is God. Is God. Mahalaga po kasi ito. No? Turuan natin yung mga anak na huwag maghanap, no, ng approval ng ibang tao. No? Kasi yung iba, naghahanap ng approval ng ibang tao. Not to overseek approval, not overmourn disapproval. Huwag nating ituro sa bata na maging alipin ng public opinion. No? Is God to live in to our society. Na dapat kung ano ang iniisip ng mga tao sa kanila, kung ano ang sasabihin ng mga tao sa kanila. No? Huwag natin ituro yun. Kundi turuan natin silang manindigan. Turuan natin ang ating mga anak na tumayo at manindigan. Yes, pwedeng makisama. Huwag lamang silang makikisama. At kung sa kanilang pakikisama, yun po ang magiging dahilan para sila masira o mawasak ang kanilang pagkatao, huwag nilang ituloy yun, no? Isgat kundi sila'y tumayo, magsalita, at manindigan para sa kanilang mga sarili. Habang bata pa, nakikita natin yung mga potential ng ating mga anak. Kung sila ay mga future leaders, no? Turuan natin sila na manindigan sa kanilang mga sarili. At huwag matakot sa iniisip ng iba. At kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ano po? Huwag natin pansinin. Anak, huwag mong pansinin kung ano sasabihin ng ibang tao, kundi kinakailangan mong tumayo
sa pamamagitan ng iyong paa, sa iyong pagsisikap na para linangin mo at i-cultivate mo yung talentong yan, yung kakayanan na kung saan binigay sa iyo ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat sabi ng Proverbs 29 verse 25 ay ganito, "It is dangerous to be concerned with what others think of you, but if you trust the Lord, you are safe." Amen. Purihin ang Panginoon. Totoo po, masyadong mapanganib, no? Yung kung ano yung iniisip o sinasabi ng iba, no? Kundi ang pinakamahalaga at importante po sa lahat ay kinakailangan mong magtiwala sa Panginoon, sapagkat pag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw po ay ligtas. Amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga minamahal, mga iniibig ko sa Panginoon, manindigan, turuan natin silang manindigan ang ating mga anak. Ano po? Yan po yung mga mahalaga na dapat nating ituro. Lalo na yung mga anak natin na ang edad ay 13, 14, 15, 17 years old, 18 years old, papunta na sila sa tinatawag na young adult at masyado na silang nag-research at pinag-aaralan nila kung ano ang in sa ating panahon at kung ano nangyayari sa mundo at sa labas. Kaya mahalaga po, mga kapatid ko sa Panginoon, na tayo po ay manindigan. Ano po? At higit na mahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, yung approval ng Diyos. Ano po? Is God. Mahalaga po yung approval ng Diyos, hindi po yung sasabihin ng tao. Kaya ito po ay napakahalaga na dapat nating maintindihan bilang mga magulang, no? Higit na mahalaga kung ano ang approval ng Diyos at mahalagang iwasan natin yung disapproval ng ating Panginoon. Ano po? So, sabi pa rito ng Galatians chapter 1 verse 10 ay ganito. Basahin natin ang sinasabi ng Galatians chapter 1 verse 10. "Am I not trying to win the approval of human being or of God, or I am trying to please people? If I were still trying to please people, I will not be a servant of Christ." Amen. Kaya sabi dito ni Pablo, is God, kung ang nais ko lamang ay para makuha ang approval ng tao o ng Diyos, ay maaaring maging kalugod-lugod ako sa tao. Is God. Subalit kung ako, ang hinihingi ko at hinahanap ko lamang at pinagsusumikapan ay para maaprubahan ng tao o makuha ang atensyon ng tao, ay hindi ako karapat-dapat maging lingkod ng ating Panginoon. Ano po? Kaya mga kapatid, mahalaga po na dapat natin itong maintindihan. Ituro natin sa ating mga anak, lalo na yung mga nasa tamang edad na sila'y magpasya ng tama at meron silang tinatawag na free will para manindigan kung ano ang tama. Amen po ba? So, salamat sa Panginoon. May sinasabi pa po ang Romans 12, verse 16. Napakaganda po ng sinasabi ng Romans 12, verse 16. Sabi po rito, "Live in harmony with one another. Do not be proud, but willing to associate with people or low position. Do not be conceited." No? Kaya ito po'y dapat nating ituro sa ating mga anak. Kaya't mahalaga po ito, no, mga kapatid ko sa Panginoon, na lagi natin silang palalahanan, na sila po ay matutong makisama, makisalamuha, maki-associate sa mga tao na mayroong mababang posisyon. Ano po? Na hindi sila hari, hindi sila reyna, hindi sila prinsesa. Isang araw pwede rin silang magpakumbaba at pwede rin silang gumawa ng mga bagay na mahalaga katulad ng mga taong mabababa. Ano po? Kaya sa panahon natin ngayon, maraming kabataan na lumaki ng mga presko, mga taong, mga batang pasaway, kasi tinuruan sila na sila'y iba, sila ay may angking galing at husay. Hindi yun masama.
Pero gusto kong maunawaan nating mabuti na sinasabi ng Romans 12 verse 16, live in harmony with one another. No? And do not be proud, but willing to associate with people of low position, and do not be conceited. Kaya mga kapatid, mahalaga po ito at panghuli na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong gabi para sa ating mga anak. Train our children to cultivate attitudes of, number 1, appreciation, gratitude, respectfulness, and kindness. Ano po? Sapagkat sa ating panahon ngayon, marami sa sobrang pagmamadali sa buhay, nakakalimutan nilang i-check ang kanilang mga anak, no? Yung attitude ng kanilang mga bata. The final thing in this world. Kaya itong mga oras na ito po ipagpapala, no? Blessing ang oras po natin ngayon. Ngayong quarantine na tayo'y pwedeng maglaan ng mahabang oras, mahabang panahon para maturuan natin ng ating mga anak sa loob ng ating mga tahanan. Para ma-check natin yung ating mga anak. Appreciative ba yung ating mga anak? O nagrereklamo? No? Is God grateful ba o ungrateful? Respectful ba o rude? Kind ba o unkind? Kaya mahalaga po ito, no? Chine-check natin yung ating mga anak. Itong anak ko, maayos ang kanyang attitude. Mahalaga po kasi yung attitude. Kaya sabi ng banal na kasulatan, habang sila'y bata pa, turuan natin sila. Kasi po ang puno habang bata pa ay pwede pang ituwid. Pero pag malaki na yan, mahihirapan ka na. Ano po? At ito po yung pinakamahalaga sa lahat na dapat nating maintindihan, mga nanay at tatay, lolo at lola, kuya at ate. Yung sinasabi ng Psalms 37 verse 25. I was young, and now I'm old, yet have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Amen. Ito po'y totoo. Ano po? Yes, God. Pagka-righteous po ang pamumuhay ng mga magulang para sa kanilang mga anak, ang biyaya ng pagpapala ng Diyos, ito po yung bumubuhos. At pati ang kanyang mga anak. At ang mga susunod niyang henerasyon, kung hindi pa babalik si Kristo, ay nabibiyayaan sapagkat naiturong mabuti ng magulang ang mga dapat matutunan ng kanyang mga anak. Praise God. Subalit may paalala po ang Proverbs chapter 8, 32 hanggang 33. Pakinggan niyong mabuti ang sinasabi ng Kawikaan 8:32 hanggang verse 33. Sabi rito, now, then, my children, listen to me. Blessed are those who keep my ways. Listen to my instruction. And be wise. Do not disregard it. Kaya ito po'y paalala ng ating Panginoon. No? Sabi rito, mga anak, makinig kayong mabuti. Mapalad ang mga sumusunod sa mga panuntunan at pamamaraan at daan ng ating Panginoon. At higit sa lahat, nakikinig sa turo at instruction o paalaala. Praise God. At nagiging matalino at hindi binabaliwala ang pagtuturo ng kanyang mga magulang. So first of all, hear wisdom. Speak wisdom. Mga elders, parents, ate, kuya, lolo, lola. Scott, turuan natin. Amen. Mga tito at tita. Yung mga tito at tita kasama sa loob ng tahanan, turo nyo po, no?
Is God, hear wisdom. Speak for your children. No? Turuan natin sila ng kabutihan. Turuan natin yung mga bata ng kabaitan. Turuan natin silang maging matyaga. Turuan natin silang maging masipag. At higit sa lahat, mapagmahal sa kapwa at na-appreciate maging ultimo yung mga maliliit na bagay na ibinibigay at pinagkakalob sa kanila ng ating Panginoon. Kaya turuan natin po, no? Samantalahin po natin ang panahon na quarantine, no? Na mayroong quarantine, nasa bahay, tayo makalabas. Samantalahin po natin ito. Turuan natin ang mga magagandang values, magagandang aral ang ating mga anak. Praise God. At panghuli, na napakahalaga rin sa lahat, ito'y paalaala, yung sinasabi po ng Proverbs 17, verse 21. Basahin po natin ang Proverbs 17:21. Mga kapatid ko sa Panginoon, kasi mahalaga po ang sinasabi ng Proverbs 17:21. Ano po? Ano sabi ng Kawikaan sa verse 17? Ang talata ay 21. Sabi rito sa wikang Ingles, to have a fool for child brings grief. There is no joy for the parents of godless fool. Wow! Hallelujah! Sa wikang Tagalog po rito, sa Kawikaan 17:21, sabi rito, ang anak na mangmang ay problema ng ama. Ang magulang ng walang isip ay kapos sa ligaya. Yan. Kakatakot po ito. Ano po? Pag hindi natin tinuruan ang mga bata hanggat maaga pa na mga dapat nilang maintindihan at malaman sa tamang panahon, sila po ang aani, maging tayo aani ng kanilang pagpapabaya at pagkukulang sa pagtuturo. Kaya yung mga hindi naturuan, ang mga anak, pagdating ng panahon, nagiging problema. Dalawa lang ang pupuntahan. Pag hindi bilangguan, sementeryo. Ano po? Kaya ito ang dahilan kung bakit mahalaga na palakihin natin ang ating mga anak na may takot sa Diyos. Kasi po ang sabi ng Biblia, fear to the Lord is the beginning of wisdom. Kaya mga nanay, alalahanin natin ang Kawikaan 7:21. God, mahalaga po ito. Amen. Ang anak na mangmang ay problema ng ama. Magiging problema sa paglaki. Pag lumaking mangmang yan. Hallelujah. Paglaki niyan, hahanapin mo yan. Dalawa lang ang pupuntahan mo. Pag hindi bilangguan, sementeryo o tinatawag na morgue. Kaya kung nais natin ang ating mga anak ay magtagumpay, mahalaga po yung tinatawag na cultivate the attitudes of our children. Very important po ito. Yung appreciation, yung gratitude ng bata, respectfulness, and especially yung tinatawag na kindness. Mga kapatid, mahalaga po ito. At sinamantala ko po ang pagkakataong ito na may turo sa inyo ang pagtuturong ito patungkol sa pagbibigay ng mahabang oras, panahon para sa ating mga dekalidad ng mga anak. At isang araw nangangarap tayo. Yes, God, pag naituro natin sa kanila ang mga mahalagang values na dapat nilang malaman, isang araw magagala ka bilang magulang sapagkat sila'y magtatagumpay at mahihigitan pa nila ang iyong naabot na tagumpay sapagkat naturuan mo sila ng tama. Kaya marami pong salamat sa Panginoon. Kaya mahalaga po ito, mga kapatid ko sa Panginoon, na magbigay tayo ng mahabang oras. Ano po? Maraming oras para sa mga dekalidad ng mga anak o mga bata. Lagi natin silang isama, no? Na pag tayo po ay nanonood ng Word of God, na sila'y makapakinig at sila'y makapakinig sa mga Sunday School para lumaki sila na may takot sa Panginoon. So marami pong salamat sa Panginoon at purihin ang Diyos
Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating Panginoon ngayong gabi at sa aking pagtatapos, nais kong manalangin at ipanalangin ang ating mga anak. Tayo po yung manalangin. Makapangyarihang Ama, nagpapasalamat po ako sapagkat niloob niyo po, Panginoon, na matalakay namin ang mahalagang dapat naming ituro sa aming mga anak, pamangkin, apo, sa loob ng tahanan, na dapat nilang matutunan na sila'y magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. At isang araw, magalak ang aming mga puso na sila'y magtagumpay at higit sala't mahigitan pa nila, Panginoon, ang aming mga tagumpay na nagawa. Lord, marami pong salamat sapagkat ako'y naniniwala ang mga salita mo'y hindi babalik na walang kabuluhan. That your word shall not return void. Na sa bawat paghahasik na mabuting balita o binhi ng iyong mga salita, isang araw ito'y tutubo at yayabong at magiging pagpapala sa lahat ng mga nakapakinig at lagi nag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang gabing ito. Nawa, Lord, ang mga salita mo na kanilang napakinggan ay huwag nilang makalimutan. Panginoon, itinataas ko rin, Lord, sa mga oras na ito, ang kapatid na Sister Joan Orteliano, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord, saan mo siya naroon, siya po'y nahihirapang huminga. Nilalagnat, Panginoon, si Joan Orteliano at babalik-balik ang kanyang lagnat sa pangalan ni Jesus. Malayo man siya, Panginoon, ang kanyang kinaroroonan sa mga oras na ito. Sinabi mo, Lord, sa iyong mga salita, kami po na lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Itinataas ko po ang kapatid ni Sister Joan Orteliano, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, pagalingin mo po siya at bigyan mo siya, Lord, ng magandang daloy ng paghinga sa kanyang katawan. In Jesus' name. In Jesus' name, Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Maging, Lord, ang kanyang lagnat. Lord, pababain niyo, Lord. Ibalik niyo sa normal at mula ulo hanggang paa. Inuutusan namin ang karamdaman ni Sister Joan sa pangalan ni Jesus na siya po'y gumaling. Lord, ang iyong kamay sa mga oras na ito ang iunat niyo po sa kanya. Ito pong aking dalangin naman banal sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, tinataas ko rin, Lord, si Tatay Punching. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, siya po ay tulungan niyo po, Panginoon, na siya po'y makarecover sa kanyang pagkaka-stroke. Lord, naniniwala kami na ikaw, Lord, ang dakilang manggagamot, Panginoon. Ikaw, Diyos, ay mabuhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. God, ikaw po ang dakilang Jehovah Rapha. Ikaw po ang great healer, Panginoon. At wala pong imposible sa iyo. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, si Tatay Punching, ibigin niyo po siya ng kompletong kagalingan, Amang Banal. Marami pong salamat at palakasin niyo rin po, Panginoon, Sister Ellie, ang Insigni family, Panginoon. At ang hinihiling ko, Lord, ang iba pa na may karamdaman. Lord, sa mga oras na ito, tinataas ko rin Sister Johanna, Lord God. Naniniwala ako, Lord, na siya po'y nakauwi na sa kanyang tahanan. Kasama niya, Lord, ang kanyang anak. Lord, ang aking dalangin, iyo pong papaghilumin ang mga sugat, Panginoon, ng sanhi ng cesarean operation ni Johanna. Siya po'y iyong pagalingin, bigyan ng lakas, Panginoon, ang kanyang katawan. At mabilis na humilom ang mga sugat sa kanyang tiyan. At maging malusog, Panginoon, ang kanyang anak. Lord, ito ang aking dalangin. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat tinugon mo ang aming panalangin. Nakapanganak siya ng maalwan. At hinihiling ko, Lord, sa iyo na lagi mo silang samahan. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat mga nakapakinig ng iyong mga salita. Ang aming mga prayer partners, Panginoon, ang aming mga OFW, at ang lahat ng bawat kapatiran na dumadalo at nakikinig at nanonood ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Amen. 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 Maraming pong salamat sa gabing ito ng ating devotion online at inangkin ko ang kagalingan. Hallelujah ni Sister Joan sa mga oras na ito. At kasang ka ba naroon, ako'y naniniwala ay pagagalingin ka ng Panginoon. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakapakinig, sa lahat po ng mga nanonood, ng ating mga kapatiran dyan sa Hong Kong, ang ating mga kapatiran dyan sa lugar po ng Taiwan, ang ating mga prayer partners sa lugar po ng Dubai, ang Pastor Annalisa at Pastor Jim, ang kanyang pamilya. Marami pong salamat sa inyong panalangin. Maging ang mga kapatid natin sa Italy,
ang Sister Beth Maak Hernandez at Sister yung kanyang Sister Marilyn, yung kanyang kapatid, Maak, nakaraang linggo, nabali ko, Maak, mga anak ng Nanay Linda, Maak, Sister Beth ay Hernandez na pala ang apelido niya. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Italy, sa mga kapatid natin dyan sa Hong Kong, si Rochelle, hallelujah, marami pong salamat, patuloy kayong makinig at mag-aral ng kanyang mga salita. Pinapanalangin ko kayo dyan, mga kapatid natin sa Hong Kong, hindi ko na babanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, sa Taiwan, ang ating mga OFW, Sir Vivian at Sister Michelle, si Mary Grace, ang Lin family, Sister Juby sa Oman, Saudi Arabia, at ang iba pang mga kapatid natin. Ang mga kapatid sa Muntinlupa, Sister Neng, Pamilara, magandang gabi po, Sister Neng, si John at Iya, kanyang pamilya, si Paul, ang kanyang anak, diyan sa Muntinlupa, magandang gabi sa inyo. At patuloy kayong makinig. Si Janelle sa lugar ng Alabang, ang kanyang pamilya. Si Engineer, ang kanyang asawa, magandang gabi po. At ang mga kapatid natin sa Silang, Kaong, ang Sumasad family, Sister Mary, ang inay, at si Pastor Danny sa Carmona at Sister Beth, magpakalakas kayo sa Panginoon. Ang mga kapatid sa Mexico, si Pastor Roldan, Sister Pina, Pastor Roldan, be strong, at magpakatibay kayo sa Panginoon. Na lahat ng binubuo ng kapatiran sa lugar ng Mexico. Si Pastora Rose sa Tarlac. Maraming pong salamat sa inyo. Patuloy tayong magpanalanginan, magpalakasan. Bagamat malayo, ipanalangin natin na matapos na ang COVID-19 virus para bumalik na tayo sa normal. At ibinabalik ko ang kapurihan at kalawalatian sa Panginoon. At napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. See you on Friday. At sa linggo po, naka-live tayong muli. Maraming pong salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. God bless you. Yung aking anak si Bless sa Makati. God bless you, anak. Magpalain ka ng Panginoon at sa aking pamilya. God bless you sa mga pastor. Magandang gabi po. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone.